Pumikit ng mariin si Elara Santos. Umaasang sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay biglang maglalaho ang mga puting pader ng staff lounge ng ospital. Ngunit wala. Amoy pa rin niya ang pinaghalong amoy ng Lysol at pagod. Naramdaman niya ang bawat hibla ng sakit sa kanyang likod at binti. 20 oras na shift. Isang bagong record para sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone, isang nakakairitang alarma na nagsasabing kailangan na niyang umalis. Halos wala sa sariling pinatay niya ito. 5 minuto pa, pakiusap, bulong niya sa kawalan. 5 minuto lang. Ngunit muling umilaw ang screen ng cellphone. Hindi alarma sa pagkakataong ito, kundi tawag mula sa kanyang nanay. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. "Hello, Wanay." Sinubukan niyang gawing normal ang kanyang boses. Itinatago ang pagod. "Ara, anak." Narinig niya ang bahagyang panginginig sa boses ng ina. "Si Lia." Medyo nahirapan na naman siyang huminga kanina. Isang tila matalim na karayom ang tumusok sa puso ni Ara. Si Lia, ang bunso niyang kapatid, ang dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Okay lang po ba siya ngayon, Nay? Pinainom niyo po ba ng gamot? Sunod-sunod niyang tanong. Oo, anak. Kalmado na siya ngayon. Pero, Ara, kailan ba natin makukuha yung pera para sa operasyon? Sabi ng doktor. Malapit na po, Nay. Mabilis niyang pinutol ang sasabihin ng ina. Ayaw niyang marinig muli ang sinabi ng doktor. Kaya nga po ako may extra shift. Kaya nga po ako aalis saglit para makahinga. Huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko po ng paraan. Palagi naman, di ba? Pagkatapos ng tawag, napasandal siya sa upuan. Ang planong bakasyon sa Coron, ang nag-iisang bagay na inaasahan niya sa loob ng 1 taon, ay biglang parang naging isang obligasyon. Hindi ito para sa kanya, para ito sa kanila. Para magkaroon siya ng lakas na magtrabaho pa, kumayod pa. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at sumakay ng taxi papuntang airport. Bawat segundo ay mahalaga. Pagod na pagod, hinahanap niya ang gate number sa kanyang ticket. Gate 7. Okay. Gate 7. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang pagkahilo. Ang mga ilaw sa airport ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Nakita niya ang isang malaking sign na may numerong 7 sa dulo. Isang pribadong lounge. Baka ito na yung bagong VIP lounge na promo ng airline. Naisip niya. Swerte. Pumasok siya sa loob. Walang ibang tao. Isang babaeng nakauniforme ang ngumiti sa kanya. Ma'am, Coron flight, sabi ni Ara. Ipinapakita ang kanyang ticket. Tumingin ang babae sa ticket tapos sa kanya na may bahagyang pagtataka, ngunit ngumiti na lang. This way po, ma'am. Iginiya siya sa isang maliit na sasakyan na naghatid sa kanya sa paanan ng isang eroplano. Hindi ito ang inaasahan niyang commercial plane. Maliit ito at mukhang mamahalin. Siguro ito ang bagong eroplano ng airline, naisip niya ulit. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Pag-akyat niya, bumungad sa kanya ang loob na puro leather at makintab na kahoy. Walang ibang pasahero. Hinanap niya ang kanyang upuan, pero lahat ay maluluwag na sofa. Naupo siya sa pinakamalapit at sa sandaling tumama ang likod niya sa malambot na upuan, bumigay na ang kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa wakas, pahinga. Hindi niya namalayan ang pag-alis ng eroplano. Hindi niya narinig ang mahinang ugong ng makina. Ang tanging alam niya ay ang mahimbing na pagkakatulog na matagal na niyang inaasam. Nagising siya sa isang marahang pag-alog. Lumapag na sila. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Umaasang makikita ang asul na dagat ng Coron mula sa bintana. Ngunit ang una niyang nakita ay hindi ang tanawin sa labas. Nakita niya ang isang pares ng mamahaling leather shoes. Pagkatapos ay isang matikas na itim na pantalon, isang puting-puting polo, at isang mukha. Isang mukha ng lalaking hindi niya kilala na nakatayo sa harap niya. Seryoso ang mukha nito at ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Isang malamig
at may awtoridad na boses ang bumasag sa katahimikan. "Excuse me, ma'am. Sino ka? At anong ginagawa mo sa eroplano ko?" Napatitig si Mateo Del Rio sa babaeng natutulog sa isa sa mga upuan ng kanyang eroplano. Sino siya? Saan siya galing? Ang huling natatandaan niya bago siya umidlip saglit ay ang pag-check ng kanyang assistant sa lahat ng bagay. Maayos ang lahat. Perpekto. Tulad ng dapat palagi. Pero ngayon, may isang hindi perpektong elemento na nakahandusay sa kanyang pribadong espasyo. Nakita niya ang pagmulat ng mga mata nito, ang pagkalito na dumaan sa mga yon bago napalitan ng gulat. Tinanong niya ito sa pinakamalamig na boses na kaya niya. "Excuse me, ma'am. Sino ka at anong ginagawa mo sa eroplano ko?" Nakita niya itong napaayos ng upo. Gulat na gulat. Eroplano niyo po? Akala ko po. Flight ito papuntang Coron." Napataas ang isang kilay ni Mateo. Coron. Ni hindi malapit yun sa destinasyon niya. "This is a private flight to Batanes, miss. At hindi ka kasama sa manifest." Ang mukha ng babae ay biglang namutla. Kinuha nito ang kanyang tiket mula sa bulsa. Tinitigan ito na para bang ngayon lang nakita. Pero sabi, Gate 7. "The private hangar is beside Gate 7. Paliwanag ni Mateo, walang bakas ng pasensya. "You made a mistake. A very big one." Nagsimulang magpanik ang babae. "Diyos ko po, pasensya na po, sir. Sobrang pagod lang po talaga. Pwede po bang bumalik? Kailangan ko pong makarating sa Coron." Bumuntong hininga si Mateo. Isa na namang abala. "We've already landed in Basco. Hindi tayo pwedeng basta-basta bumalik." Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang piloto. "Alex, prepare for takeoff. We're taking our unexpected guest back to Manila." Pero bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, pumasok ang piloto sa cabin. "Sir Mateo," sabi nito, ang mukha ay seryoso. "I have bad news. May paparating na bagyo. Signal number 4. The airport authority just declared all flights grounded. Wala pong makakaalis o makakarating sa Batanes hanggang matapos ang bagyo." Napatigil si Mateo. Isang bagyo? Tumingin siya sa bintana at nakita ang mabilis na pagdidilim ng kalang napatigil si Mateo. Isang bagyo? Tumingin siya sa bintana at nakita ang mabilis na pagdidilim ng kalangitan. Ang kaninang payapang tanawin ay unti-unti nang nilalamon ng makakapal at maitim na ulap. Ang hangin ay nagsisimulang yumugyog sa maliit na eroplano. Hindi maaari, mariin niyang sabi, na para bang ang kanyang salita ay kayang pigilan ang kalikasan. Kinuha niya ang kanyang satellite phone, ang tanging paraan para makatawag sa ganitong lugar. "Miguel?" sabi niya sa kanyang assistant sa Maynila, sa kabilang linya. Ang boses ay matigas at walang pasensya. "I need a way out of Basco. Ngayon din. I don't care how. Isang helicopter, isang barko, kahit ano." Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya. "Sir, I'm sorry. Ang Coast Guard ay nagsuspinde na rin po ng lahat ng biyaheng pandagat. Super typhoon po ito, Sir Mateo. Masyadong mapanganib. Bawal na pong umalis ng isla." Napahigpit ang hawak ni Mateo sa telepono. Isang ugat ang lumitaw sa kanyang sentido. "Fine," sabi niya at marahas na pinatay ang tawag. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi laban sa unos. Tumingin siya sa babae. Kay Elara. Nakayuko ito, ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Umiiyak ba siya? "Wala na tayong magagawa," sabi niya. Mas malamig pa kaysa sa kanyang intensyon. "We're stuck here." Bumaba sila ng eroplano at pumasok sa maliit na terminal ng Basco Airport. Halos wala ng tao. Ang mga empleyado ay abala sa pag-secure ng mga bintana at pinto. Ang hangin sa labas ay nagsisimula ng umuungol, parang isang mabangis na hayop na nagbabanta.
Ang malakas na patak ng ulan ay humahampas sa yero ng bubong. Naupo sila sa magkabilang dulo ng isang hilera ng mga upuan. Pinapanatili ang distansya. Siya ay hindi mapakali. Naglalakad pabalik-balik. Samantalang ang babae ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa sahig, tila nawala sa sariling mundo. Isang simpleng business trip, isang paraan para makatakas sa mga alaala ng Maynila. Pero ngayon, heto siya, stranded sa isang isla kasama ang isang estranghera dahil sa kapabayaan nito. Ang perpekto niyang plano ay nasira. Ang kanyang kontrol ay nawala. Biglang kumislap ang mga ilaw sa terminal. Isang beses, dalawa. At pagkatapos ay tuluyan nang namatay ang lahat. Nilamon sila ng ganap na kadiliman at ang tanging naririnig na lang ay ang bagsik ng bagyo sa labas. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Ara ang isang malutong na mura at pagkatapos ay ang tunog ng isang zipper. Isang maliwanag na ilaw mula sa flashlight ng isang cellphone ang biglang tumama sa kanyang mukha. Napapikit siya. "Hindi tayo pwedeng manatili dito," sabi ng boses ni Mateo. Matigas at puno ng desisyon. "The terminal isn't safe. May bahay ang pamilya ko dito. Doon tayo." Hindi iyon isang alok. Iyon ay isang utos. Wala namang pagpipilian si Ara. Ano ang gagawin niya? Manatili sa isang madilim na airport sa gitna ng super typhoon sa isang islang hindi niya kabisado? Tumango na lang siya. May tinawagan si Mateo at sa loob lang ng ilang minuto, isang malaking van ang huminto sa harap ng terminal. Ang biyahe mula sa airport patungo sa bahay ni Mateo ay parang isang eksena mula sa isang horror movie. Ang hangin ay humahampas sa van. Halos itumba sila sa bawat bugso. Ang ulan ay parang mga batong ibinabato sa bintana. Wala silang makita sa labas, kundi kadiliman at ang galit ng kalikasan. Walang nagsasalita sa loob. Si Ara ay tahimik na nagdarasal sa kanyang upuan. Si Mateo naman ay nakatingin lang sa labas. Ang panga ay matigas, na para bang personal niyang kaaway ang bagyo. Huminto sila sa harap ng isang bahay na yari sa bato. Modern ang disenyo, pero halatang inspirasyon ang mga tradisyonal na Ivatan House. Matibay, matatag. Ito lang ang tanging gusali na tila hindi natitinag sa bagsik ng unos. Pagpasok nila sa loob, isang switch lang ang pinindot ni Mateo at umilaw ang buong kabahayan. Generator. Siyempre, napatanga si Ara. Ang loob ng bahay ay malawak at minimalist. Mamahalin ang mga gamit pero kakaunti lang ang mga ito. Malamig ang pakiramdam. Parang isang showroom, hindi isang tahanan. Napakalaki nito para sa isang tao lang. "Doon ang kwarto mo," sabi ni Mateo. Itinuturo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. "May tubig at tuwalya na dyan. Ipagpaumanhin mo, pero wala akong damit na pambabae na maipapahiram sa'yo." Pagkasabi noon, tinalikuran na siya nito at umakyat sa ikalawang palapag. Iniwan siyang mag-isa sa malawak na sala. Pumasok si Ara sa kwarto. Malinis ito at simple, pero mas malaki pa sa kwarto nilang magkapatid sa Maynila. Napaupo siya sa gilid ng kama at doon lang niya naramdaman ang lahat. Ang pagod, ang gutom, ang takot, ang pagkawalay sa pamilya, at ang hiya. Sobrang hiya sa lalaking iyon ng iyon na nadamay pa sa katangahan niya. Makalipas ang isang oras, hindi na niya natiis ang pagkalam ng kanyang sikmura. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at hinanap ang kusina. Gaya ng sala, malaki rin ito at moderno. Nagbaka sakali siyang buksan ng refrigerator at mga cabinet. Nakahanap siya ng ilang dilatang corned beef, itlog, at isang kaldero ng kanin na halatang isinaing bago pa sila dumating. Ito na, ang tanging alam niyang gawin kapag hindi niya na alam ang gagawin. Ang mag-asikaso, ang magsilbi. Nagsimula siyang maghiwa ng sibuyas at bawang. Naggisa siya ng corned beef. Ang simpleng tunog at amoy ng pagluluto ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Nang matapos siya,
Nag-aalinlangan siyang kumatok sa isang pinto sa itaas. Walang sumasagot. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita niya si Mateo sa isang malaking study, abala sa kanyang laptop. Hindi man lang siya nito napansin. "Sir?" Mahina niyang tawag. Nag-angat ng tingin si Mateo. Tila nagulat na makita siya roon. Nagluto po ako," sabi ni Ara. "Kain po muna kayo." Sinundan siya ni Mateo pababa sa kusina ng walang imik. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang lamesa. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos at ang walang tigil na paghampas ng ulan at hangin sa labas. "Nurse ka, tama?" Biglang tanong ni Mateo, bumasag sa katahimikan. "Opo, sir. Bakit koron?" Para po magbakasyon," sagot niya. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay tila nagsusuri. "At ako na naman nandito para sa isang land acquisition," sabi nito, na para bang sinasagot ang tanong na hindi naman niya binitawan. Nagpatuloy sila sa pagkain ng tahimik. Ngunit ang katahimikan ngayon ay may bahagyang pagkakaiba. Hindi na ito kasing bigat ng kanina. Bigla, isang nakakabinging kulog ang yumanig sa buong kabahayan. Sinundan ng isang matalim na kidlat na nagpailaw sa buong paligid. Sa sobrang gulat, napasigaw ng bahagya si Ara at napatayo. Nabitawan ng kanyang kutsara na lumikha ng malakas na kalansing sa sahig. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya'y dumadagundong. Sa isang saglit na yon, nawala ang lahat ng pader na itinatayo niya. Ang nakita ni Mateo ay hindi isang pabigat na estranghera. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod at takot na takot. Nakita niya ang lungkot sa ilalim ng mga mata nito. Isang lungkot na tila mas malalim pa kaysa sa dala ng bagyo sa laba. At isang damdaming hindi niya inaasahan. Awa o baka simpatiya ang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ito at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay nawalan ng lamig. "May problema ka ba, Miss Santos?" Saman ko. Nakatitig lang si Mateo kay Ara, naghihintay ng sagot. Nakita niya ang paglunok nito, ang pag-iwas ng tingin. Ang tapang na ipinakita nito kanina sa eroplano ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas mahina, mas totoo. "Wala po, sir. Nagulat lang po ako sa kulog." Mahina nitong sagot. At yumuko para pulutin ang kutsarang nahulog. Alam ni Mateo na nagsisinungaling ito. Nakita na niya ang ganitong klaseng pagod at lungkot dati. Nakita niya ito sa salamin, sa sarili niyang mga mata, pagkatapos ng aksidente. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya hinayaan ang usapan na mamatay doon. Siguro dahil sa bagyo, siguro dahil sa nakakabinging katahimikan ng bahay, o siguro dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang taong nakapasok sa kanyang mundo nang hindi niya inaasahan. Tumayo siya at kumuha ng 2 tasa mula sa cupboard. "Gusto mo ng kape?" tanong niya. Nagulat si Ara sa alok pero tumango na lang. Habang nagtitimpla si Mateo ng kape, pasimple niya itong pinagmamasdan. Simple lang ang suot nito. Isang kupasing t-shirt at pantalon na halatang gamit na gamit. May mga bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata nito, ngunit meron ding determinasyon. Hindi ito katulad ng mga babaeng nakakasalamuha niya sa Maynila. Mga babaeng ang tanging inaalala ay ang susunod na party o ang bagong designer bag. Iba si Ara. Inabot niya ang tasa ng kape dito. Muli silang naupo, ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit na sa isa't isa. "Anong oras ang uwi mo dapat galing Coron?" tanong ulit ni Mateo. "Sa isang araw lang po sana. Babalik din po agad." Napataas ang kilay ni Mateo. Isang araw? Sino ang nagbabakasyon ng isang araw lang? Napayuko si Ara. Pinaglaruan ang gilid ng kanyang tasa. "Kailangan ko pong bumalik agad sa trabaho. Kailangan po ng pera." Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Siguro dahil sa init ng kape o sa pakiramdam na ligtas sila sa loob ng bahay habang nagwawala ang mundo sa labas. "Bakit? May sakit ka ba?"
Diretsong tanong ni Mateo. Umiling si Ara. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Yung kapatid ko po, si Lia. May butas po sa puso. Kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Doon na bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya kay Mateo ang tungkol sa walang katapusang mga shift sa ospital, ang mga utang na naipon, ang takot na nararamdaman niya tuwing gabi na baka hindi niya mailigtas ang kapatid niya. Ikinuwento niya na ang bakasyon sa Coron ay hindi talaga bakasyon, kundi isang paraan para makatakas kahit isang araw lang sa bigat ng lahat. Nakinig lang si Mateo. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng sakit na kinikimkim nito. Nang matapos si Ara, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang katahimikang nakakailang, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. Tumingin si Mateo sa bintana, sa walang katapusang buhos ng ulan. Alam mo, panimula niya, ang boses ay mas malalim, mas malungkot. Lahat tayo ay may mga bagay na tinatakasan. Napatingin si Ara sa kanya. Ako, pagpapatuloy niya, pumunta ako dito sa Batanes hindi lang para sa lupa. Pumunta ako dito para tumakas, para makalimot. Makalimot? Saan po? Mahinang tanong ni Ara. Hindi sumagot si Mateo. Tumingin lang siya kay Ara at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang klase ng sakit na katulad ng sa kanya. Isang sakit na matagal nang dinadala. Isang bigat na pilit itinatago sa likod ng isang malamig na anyo. Inamin ni Mateo sa sarili na nandito siya para takasan ang mga multo ng Maynila. Ang mga multo ng nakaraan na pilit niyang ibinabaon sa trabaho. Anong klaseng multo, Sir Mateo? Tanong ni Ara. Ang boses ay halos isang bulong, puno ng pag-aalala. Hindi agad nakasagot si Mateo. Ang tanong ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto na matagal na niyang isinara. Napabuntong hininga siya. Ang mga mata ay napako sa madilim na tanawin sa labas. Tila doon hinahanap ang mga salitang matagal nang nawala. Nagising si Ara sa isang bagay na hindi niya narinig sa loob ng halos 2 araw. Katahimikan. Wala na ang ugong ng hangin. Wala na ang bagsak ng ulan. Dahan-dahan siyang bumangon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap kagabi, naging kakatwa ang pakiramdam niya. Ibinahagi niya ang pinakamabigat na sikreto ng kanyang buhay sa isang halos di kilalang tao. At ang taong iyon, sa isang iglap, ay nagpakita rin ng sarili nitong bitak sa perpektong panlabas na anyo. Narinig niya ang isang katok sa pinto. Gising ka na? Boses ni Mateo. Hindi na ito kasing lamig ng dati, pero hindi pa rin mainit. Neutral lang. Oo po, sagot niya. Magbihis ka. May ipapakita ko sa'yo. Hindi na siya nagtanong. May kung anong bagay sa tono nito na nagsasabing magtiwala lang siya. Mabilis siyang nag-ayos at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Mateo na naghihintay sa may pinto. May hawak na 2 bote ng tubig. Tara, sabi lang nito. Sumakay sila sa van at tahimik na bumiyahe. Ang dinaanan nila ay isang tanawin ng pinsala at pag-asa. May mga puno na natumba, mga sangang nagkalat sa daan, pero ang kalangitan ay malinis na at ang araw ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. Huminto sila sa tuktok ng isang burol na pangangasira sa kanyang nakita. Isang malawak at tila walang katapusang karirahan ng lunti ang damo ang bumungad sa kanya, na may mga baka at kabayong malayang kumakain. Sa malayo, tanaw na tanaw ang hampas ng alon sa mga dalampasigan. Ang buong paligid ay nababalot sa ginintuang sinag ng sumisikat na araw. Marlborough Hills, sabi ni Mateo. Hindi kumibo si Ara. Nilanghap niya ang sariwang hangin. Amoy ng basang lupa, damo, at dagat. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang ospital, ang mga bayarin,
Ang sakit ni Leah. Ang tanging naramdaman niya ay kapayapaan. Bigla, isang bagay ang nag-udyok sa kanya. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at tumakbo sa madamong burol. Naramdaman niya ang malambot at medyo basang damo sa kanyang mga talampakan. Itinaas niya ang kanyang mga braso at umikot, tumawa ng malakas. Isang tawang matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Para siyang isang batang nakalaya. Mula sa di kalayuan, pinanood lang siya ni Mateo. At sa unang pagkakataon, isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maghapon silang namamasyal. Ipinakita ni Mateo kay Ara ang mga parola, ang mga antigong bahay na bato sa Savidog at ang Honesty Coffee Shop. Habang naglalakad sila, nagsimulang magkwento si Mateo tungkol sa isla noong bata pa siya, kung paano sila nagpupunta rito ng kanyang lolo tuwing tag-araw. Nakinig lang si Ara. Masayang nakikita ang ibang bahagi ng pagkatao niya. Ang bahaging hindi isang malamig na bilyonaryo, kundi isang taong may masasayang alaala rin. Pwede po bang magpa-picture? Nahihiyang tanong ni Ara habang nasa tuktok sila ng Basco Lighthouse. Tumango si Mateo. Inabot ni Ara ang kanyang cellphone at sa unang pagkakataon, tumabi sila sa isa't isa. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Isang ngangiting alanganin ang ibinigay nilang dalawa sa kamera. Habang pababa sila sa mabatong daan mula sa parola, biglang nadulas si Ara. Aray! Bago pa man siya tuluyang bumagsak, isang malakas na braso ang humawak sa kanyang baywang. Hinila siya pabalik. Napasandal ang kanyang likod sa matipunong dibdib ni Mateo. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Naramdaman niya ang init, ang lakas. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mukha ay sobrang lapit na sa isa't isa. Ang hangin ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Mag-iingat ka, sabi ni Mateo. Ang boses ay bahagyang paos. Binitawan siya nito ng dahan-dahan. Nang papalubog na ang araw, bumalik sila sa burol kung saan sila nagsimula kaninang umaga. Umupo sila sa damuhan, pinapanood ang pagbabago ng kulay ng langit mula sa kahel patungong lila. Salamat po sa araw na ito, Sir Mateo, basag ni Ara sa katahimikan. Sobra pong salamat. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang mga mata ay sumasalamin sa kulay ng papalubog na araw. Isang emosyon ang dumaan sa mga yon. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara dati. Isang bagay na malambot. Mateo na lang, sabi niya sa mahinang boses. Call me Mateo. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Ara. Okay, Mateo. Nagpatuloy sila sa panunood ng paglubog ng araw nang tuluyan ng lamunin ng dagat ang huling piraso ng liwanag na pabuntong hininga si Mateo. Isang buntong hiningang malalim na parang may pinakawalang mabigat na bagay mula sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang tumawa. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan, hindi sila pumasok agad sa loob ng bahay. Tila pareho nilang ayaw pang matapos ang araw. Naupo sila sa isang bench sa labas, nakaharap sa madilim na karagatan. Ang langit ng Batanes ay kakaiba. Walang polusyon ng ilaw mula sa syudad, kaya't ang mga bituin ay tila abot kamay, nagniningning na parang mga diamanteng isinaboy sa itim na tela. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, pinagmamasdan ni Mateo si Ara. Sa buong araw, pinanood niya itong tumawa, mamangha sa mga simpleng bagay at makinig sa kanyang mga kwento nang may tunay na interes. Isang bagay sa loob niya ang gumagalaw. Isang bagay na matagal nang natutulog, na akala niya ay patay na. Natatakot siya sa pakiramdam na ito. Ang pagtawa niya kanina, ang gaan ng kanyang dibdib ngayon, lahat ng ito ay parang isang pagtataksil. Isang pagtataksil sa alaala ni Sofia. Ang ganda ng mga bituin dito, bulong ni Ara.
na para bang takot na sirain ang sagradong katahimikan. Oo, sagot ni Mateo, ang mga mata ay nasa kalawakan. Dito ko sana siya dadalhin. Naramdaman niya ang pagtingin ni Ara sa kanya. Sino po? Huminga ng malalim si Mateo. Ito na siguro ang pagkakataon. Si Sofia, sabi niya. Ang dati kong fiancé. Nakita niya ang pag-unawa sa mukha ni Ara. Hindi ito nagtanong pa. Naghintay lang ito. At sa paghihintay na yon, nahanap ni Mateo ang lakas ng loob na magpatuloy. 5 taon na ang nakalipas. Panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Maulan din noon sa Maynila. Halos kasing lakas ng bagyo dito. Papunta kami sa isang dinner party, pero nagtatalo kami sa loob ng kotse. Napahinto siya. Nilalamon ng alaala. Nagtatalo kami dahil sa trabaho ko. Palagi. May isang importanteng meeting kinabukasan na hindi ko pwedeng i-cancel. Kahit na anniversary namin. Galit siya. Galit ako. Hindi ako nakatingin sa daan. Naputol ang boses ni Mateo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. 5 taon. Pero ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Ang tunog ng mga preno, ang pagtilapon ng sasakyan, ang nakakabinging katahimikan pagkatapos. Hindi nagsalita si Ara. Hindi ito nagbigay ng mga salitang walang laman tulad ng hindi mo kasalanan. Sa halip, naramdaman na lang ni Mateo ang isang mainit na kamay na dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng kamay niyang nakakuyom sa kanyang tuhod. Isang simpleng haplos. Pero sa simpleng haplos na yon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Tumingin siya kay Ara. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tunay na pakikiramay. Kaya natatakot ako, Ara. Halos pabulong niyang pag-amin. Natatakot akong magmahal ulit dahil pakiramdam ko, sinusumpa ako na lahat ng taong nagiging malapit sa akin napapahamak dahil sa akin. Hinawakan ni Ara ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Hindi ka sumpa, Mateo. Nasaktan ka lang. Sa mga salitang iyon, sa paraan ng pagbigkas niya sa pangalan niya, sa init ng kamay niya, isang bagay ang naputol sa loob ni Mateo. Ang pagpipigil, ang takot, lahat ay nawala. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Ara. Ang balat nito ay malambot at mainit. Tinitigan niya ang mga mata nito na sumasalamin sa liwanag ng mga bituin. Wala siyang nakita, kundi kapayapaan, pag-unawa at isang pag-akit na hindi na niya kayang pigilin. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman niya ang hininga ni Ara sa kanyang labi. At pagkatapos, sa ilalim ng milyon-milyong nagniningning na bituin ng Batanes, dinampi niya ang kanyang labi sa mga labi nito. Isang malambot, dahan-dahang halik, isang halik na puno ng pagnanais, ng pagtanggap, at ng isang pangakong hindi pa nasasabi. Ang halik ay lumalim, at naramdaman ni Mateo ang pagtugon ni Ara. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa batok nito, hinahawakan ang buhok nitong malambot. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang nakaraan ay nawala. Ang hinaharap ay hindi na mahalaga. Ang tanging naroon lang ay sila. Sa ilalim ng payapang langit ng Batanes, ang kanilang mga puso ay nagkakaisa sa isang hindi inaasahang paraan. Nang bumitaw sila, ang kanilang mga hininga ay mabigat. Nanatili silang magkalapit. Ang kanilang mga noo ay nagkakadikit. Hindi ko dapat ginawa to, bulong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagkabigla at pagsisisi. Ang pader na akala niya ay gumuho na, ay tila biglang itinayo ulit. Bumalik ang takot, ang pag-aalala, ang pakiramdam na niloloko niya ang sarili, ang pakiramdam na dinudungisan niya ang alaala ni Sofia. Mabilis siyang bumangon, iniwan si Ara na mag-isa sa bench. Umakyat siya sa loob ng bahay nang hindi na lumingon. Naiwan si Ara, nakatingin sa gawi kung saan siya umalis.
Ang init ng halik ay nananatili pa rin sa kanyang labi, ngunit ang init na yon ay napalitan ng isang malamig na kurot ng sakit sa kanyang puso. Ang pagkalito ay bumalik. Kinabukasan, ang hangin sa bahay ni Mateo ay kasing lamig ng bagong gising na panahon sa labas. Ang araw ay sumisikat na, ngunit ang init ng nakaraang gabi ay tila naglaho kasama ng mga bituin. Si Mateo ay umiiwas kay Ara. Hindi siya tinitingnan sa mata, at kapag nagsasalita siya, mabilis at maikli lang ang kanyang mga sagot. Naramdaman ni Ara ang hapdi sa kanyang dibdib. Akala niya may bago silang nasimulan. Akala niya mayroong koneksyon na mas malalim pa sa pagkakamali, eroplano. Ngunit ang mabilis na pagtalikod ni Mateo kagabi ay nagpapatunay na nagkamali siya. Kumain sila ng almusal ng tahimik. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng hangin sa labas at ang paglaglag ng mga kutsara at tinidor sa plato. Bigla, tumunog ang satellite phone ni Mateo. Isang ringtone na hindi pamilyar kay Ara. Malakas at nagpapakatao sa katahimikan. Tiningnan ni Mateo ang caller ID. Kumunot ang noo niya. Tila nagulat. "Excuse me," sabi niya kay Ara, at mabilis na lumabas patungo sa balkonahe. Narinig ni Ara ang boses ni Mateo, ngunit hindi niya maintindihan ang mga salita. May pinag-uusapan sila tungkol sa business deal at delay. Pero may isang boses na sumagot kay Mateo. Boses ng babae, matinis at may awtoridad. Mula sa balkonahe si Mateo ay nagsasalita sa telepono. Ang kanyang boses ay pilit na pinapanatiling professional. "Isabel, I told you I'm stuck here because of the typhoon. All flights are grounded." Sa kabilang linya, si Isabel Velez ay nasa kanyang opisina sa Maynila. Ang kanyang mukha ay salubong. "Mateo, it's been 2 days. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi ka lang sumakay ng isa pang private jet? May mga contacts ako na kayang lutasin yan." "Hindi ganoon kadali iyon, Isabel," sagot ni Mateo. Sinusubukang pigilin ang kanyang pagkabwisit. Ang totoo ay, hindi na siya nagmamadaling umalis. May isang bahagi sa kanya na gustong manatili. Isang bahagi na pinagtataka niya. Tungkol ito sa land deal sa Batanes, Mateo. Alam mo kung gaano kahalaga ito sa Del Rio Holdings. At sa atin, may diin nitong sabi. Ang tinig nito ay may kakaibang pagmamay-ari na hindi naiintindihan ni Mateo. "Don't worry, I'll take care of it," maikli niyang sabi. At mabilis na binaba ang tawag. Hindi niya namalayan na nakatingin si Ara sa kanya mula sa loob ng bahay. Pagbalik ni Mateo sa kusina, tinanong siya ni Ara, "Sino po yun, Mateo?" "Isang kasamahan sa trabaho," sagot niya. Mabilis na umiwas ng tingin. Ang pag-iwas niya ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang isang kurot ng selos. Bakit kailangan niyang itago? Bakit kailangan niyang maging mailap? Samantala, sa Maynila, ibinaba ni Isabel ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Stuck because of the typhoon? Sa Batanes? Ma'am Isabel, ayos lang po kayo?" Tanong ng kanyang personal assistant. "Ayos lang ako, Alex," sabi ni Isabel. Isang pilit na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa flight ni Mateo. Ang buong listahan ng mga pasahero at kung ano ang nangyari sa Batanes. "Sige po, ma'am. Agad ko pong aayusin," sagot ng assistant na agad na tumalima. Hindi nagtagal. Isang email ang dumating sa inbox ni Isabel. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay bumibilis sa pag-asa. Nakita niya ang listahan ng mga crew at ang pangalan ni Mateo. Ngunit may isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pangalan na hindi dapat naroon. Isang pangalan na hindi niya inaasahan. Elara Santos, isang yaya o baka nurse, ang sabi sa maliit na note. Isang pasahero na walang tiket, walang pangalan sa manifest. Napangiti si Isabel, ngunit isang ngiti ng pagbabanta. Nagdikit ang kanyang mga kilay. Kaya pala,
Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang nakakatakot na ideya. Kaya pala, hindi ka nagmamadaling umuwi, Mateo. Lumipas pa ang isa pang araw bago tuluyang luminaw ang panahon at idineklara na ligtas ng bumiyahe. Nang dumating ang balita na may flight na pwedeng makauwi, naramdaman ni Ara ang halo-halong emosyon, kalungkutan sa paglisan at kaba sa pagbabalik sa realidad ng Maynila. Bago sila sumakay sa eroplano, nilapitan siya ni Mateo. Ara, sabi niya, ang boses ay malumanay. Sorry sa nangyari kagabi. Hindi ko dapat ginawa iyon. Napakagat si Ara sa kanyang labi. Okay lang, Mateo. Hindi okay. Pero ano pa ba ang sasabihin niya? Pagbalik natin sa Maynila, mag-usap tayo. Sabi niya, at nakita ni Ara ang isang pahiwatig ng pag-asa sa mga mata nito. Tungkol sa lahat at sa kapatid mo, gusto kitang tulungan. Ang huling pangungusap na yon ay nagbigay ng kislap ng pag-asa sa puso ni Ara. Siguro hindi pa tapos ang lahat. Siguro, meron pa silang pagkakataon. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Mabilis ang naging biyahe pabalik sa Maynila. Pagdating sa airport, agad siyang nagpahatid sa kanilang bahay. Pagkababa niya ng taxi, nakita niya ang kanyang nanay at Leah na naghihintay sa labas. Ara! Sigaw ni Leah at tumakbo palapit sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Naramdaman ang mabilis na tibok ng puso nito. Miss na miss ka namin, ate. Niyakap din siya ng nanay niya. Salamat sa Diyos at ligtas ka, anak. Nag-alala kami. Sa piling ng kanyang pamilya, naramdaman ni Ara ang isang muling pagkabuhay. Oo, mahirap ang buhay, pero mayroon siyang mga taong nagmamahal sa kanya. At ngayon, mayroon siyang bagong pag-asa. Si Mateo. Samantala, sa isang eksklusibong restaurant sa Makati, nagkaroon ng pulong si Isabel Velez kasama ang isang tamtutu. Nakalatag sa mesa ang mga larawan ni Ara, ang bank statement ng pamilya Santos at ang impormasyon tungkol sa sakit ni Leah. Kailangan ko ng mga email, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malamig. Mga email na nagpapakita na plano niya ito, na sinadya niyang mapasok sa eroplano ni Mateo. Gumawa ka ng isang kwento na magpapakita sa kanya bilang isang gold digger. Gamitin mo ang sakit ng kapatid niya. Masyado pong delikado yan, ma'am. Nag-aalangan ang tamtu. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Isabel. Diretsong tinititigan ng tamtu. Gawin mo ang trabaho mo. Gusto kong gumuho ang taong yan at siguraduhin mong hindi na siya makakalapit pa kay Mateo. Kaya naman, kinabukasan, habang abala si Ara sa kanyang trabaho sa ospital, si Isabel naman ay abala sa paghabi ng kanyang web of lies. Pagkatapos ng isang mahabang araw, nagpasya si Isabel na bisitahin si Mateo sa kanyang opisina. Alam niya na matapos ang Batanes, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Pagdating niya, nagulat si Mateo. Isabel, anong ginagawa mo rito? Nag-alala lang ako sa'yo, Mateo. Sabi niya, may pag-aalala sa boses. Narinig ko ang tungkol sa bagyo at nagulat din ako na may kasama ka pala sa flight mo. Kumunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Nakita ko lang kasi ang pangalan sa isang balita. Isang nurse, Elara Santos, tama? Nagtaka lang ako kasi hindi naman siya kasama sa manifest. Isang pagkakamali lang yon, paliwanag ni Mateo. Pero may bahagyang pagkabahala na sa kanyang tono. Ngumiti si Isabel, isang ngangiting tila malungkot. Ganoon ba? Kasi may dumating sa akin na impormasyon. Hindi ko alam kung totoo. Ayoko sanang sabihin sa'yo, Mateo. Ayoko sanang magduda ka sa kahit sino. Pero bilang kaibigan mo, bilang pamilya, inilabas niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag sa mesa ni Mateo para lang malaman mo ang buong katotohanan. Pagkasabi noon, tumayo si Isabel at lumabas.
Iniwan si Mateo na mag-isa. Dahan-dahan, kinuha ni Mateo ang envelope. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay nagsisimulang bumilis. Ang unang lumabas ay isang larawan ni Ara. Pagkatapos ay mga dokumento tungkol sa kanyang pamilya, ang address ng kanilang bahay, at ang medikal na record ni Leah na may malaking gastos sa operasyon. At sa ilalim ng lahat ng yon, nakita niya ang isang printout ng email. Isang email na tila galing kay Ara na nakasulat, "Finally girl, I met my golden ticket. Rich, handsome, and tragically alone. This Batanes trip, it's going to change everything for Leah and for me. Wish me luck. I'm going to make him fall for me." Nahulog ang envelope sa kamay ni Mateo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Mateo. Ang mga dokumento ay nakakalat sa mesa. Ang peking email, ang pinakamatindi sa lahat. Hindi siya makahinga. Ang nakakasuklam na salitang golden ticket ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Rich, handsome, and tragically alone. Nagbalik sa kanyang alaala ang bawat sandali nila ni Ara sa Batanes. Ang pagkahulog nito sa damuhan, ang kanyang tawa, ang kanyang mga mata, habang kinukwento ang tungkol kay Leah. Ang pag-amin nito tungkol sa kanyang pagod at sa hirap ng kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay ngayon ay nagmukhang isang pre-planned performance. Isang script. Ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang pagiging bulag. Nangyari na naman. Naging bulag na naman ako. Ang sakit ng nakaraan. Ang sakit na nararamdaman niya mula sa pagkawala ni Sofia ay biglang bumalik. Doble ang tindi. Noon, akala niya, kasalanan niya ang nangyari dahil masyado siyang abala. Ngayon, pakiramdam niya, pinaglalaruan siya ng tadhana o baka ng mga taong mapagsamantala. Nakita niya ang sarili niyang nakatitig sa kanyang reflection sa salamin. Ang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. Paano siya nagawang maloko ng ganoon? Paano niya nagawang ipagkatiwala ang kanyang puso sa isang tao na, sa huli, ay naghahanap lang ng butas sa kanyang depensa? Biglang may kumatok sa kanyang opisina. Si Isabel. Pumasok siya. Ang muka ay tila nag-aalala. "Mateo, ayos ka lang ba?" Tanong niya. At dahan-dahang lumapit sa mesa. Nakita niya ang nakakalat na mga dokumento. "Hindi." Malamig na sagot ni Mateo. Hindi man lang siya tinitingnan. "Hindi ako ayos. Alam kong mahirap itong tanggapin," sabi ni Isabel. Dahan-dahang pinupulot ang mga papel. "Pero bilang pamilya mo, responsibilidad kong protektahan ka. Marami na akong nakitang ganyan. Akala ko kasi." "Sapat na, Isabel." Putol ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila yelo. "Salamat sa impormasyon." Isang tingin lang sa kanyang muka ang sapat na para malaman ni Isabel na nagtagumpay siya. Ang kanyang pag-aalala ay nagtagumpay. "Wala iyon," sabi ni Isabel. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mag-iingat ka, Mateo." Nang makalabas si Isabel, kinapa ni Mateo ang kanyang telepono. Kailangan niyang harapin ang babaeng ito. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kanyang pandaraya. Hindi nagtagal. Nakita niya ang pangalan ni Ara sa kanyang contact list. Ang pangalan na noong una ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ngayon ay tila nagliliyab sa galit. Pinindot niya ang call. "Hello, Mateo?" Boses ni Ara. May bahid ng kasiyahan. Ang boses na yon ay ngayon ay tila isang sumpa sa kanyang tenga. "Kailangan nating mag-usap, Ara," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at walang damdamin. Ngayon din, narinig niya ang bahagyang pagkabigla sa kabilang linya. "Pero, sige, saan po?" "Sa kapehan na malapit sa ospital nyo, sa loob ng 1 oras." "Sige po." Pinatay niya ang tawag. Ibinalik niya ang kanyang tingin
sa mga dokumento. Ang litrato ni Ara sa Batanes, ang ngiti nito, ang mga mata nitong tila inosente. Nangyari na naman. Naging bulag na naman ako. Nakarating si Ara sa kapehan nang mas maaga kaysa sa takdang oras. Ang puso niya ay puno ng pag-asa at kaba. Ngayon na siguro ang pagkakataong mag-usap sila ni Mateo, tulad ng ipinangako nito bago sila umalis ng Batanes. Nagpalinga-linga siya, hinahanap ang pamilyar na mukha ni Mateo. Nang makita niya ito, nakaupo sa isang sulok, agad siyang napangiti. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang mukha ni Mateo. Wala roon ang nangiti, ang init ng tingin na nakita niya sa Batanes. Ang nakita niya ay isang mukhang bato. Ang mga mata ay malamig at matalim. Lumapit si Ara. Ang ngiti ay nanatiling pilit sa kanyang labi. Mateo, anong nangyari? Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, marahan niyang itinulak sa mesa ang isang brown envelope. Ang parehong envelope na ibinigay sa kanya ni Isabel. Kinabahan si Ara. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat nang makita ang mga nilalaman, ang kanyang mga larawan, ang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, ang medical na record ni Leah, at ang email, ang pekeng email. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ano to, Mateo? Halos pabulong niyang tanong. Ito, sabi ni Mateo, ang boses ay parang bumubulong sa yelo, ang ebidensya ng iyong golden ticket. Binigkas niya ang salitang yon nang may pagkasuklam. Napaatras si Ara. Hindi niya maintindihan. Bakit? Sino ang nagbigay nito sa kanya? Hindi totoo yan, Mateo. Hindi ko ginawa yan. Oh, talaga? Ngumisi si Mateo, isang nangising puno ng galit. Nagkataon lang na ikaw ang nasa eroplano ko. Nagkataon lang na may sakit ang kapatid mo at kailangan ng milyon-milyong piso. Nagkataon lang na nagulat ka at napasigaw nung kumulog para lang makalapit sa akin. Bawat salita ni Mateo ay parang sampal sa mukha ni Ara. Naramdaman niya ang init ng luha na nagsisimulang umakyat sa kanyang mga mata. Mateo, paano mo nasasabi yan? Narinig mo ang kwento ko. Nagtiwala ako sa'yo. Ang kwento mo? O ang script mo? Sabi ni Mateo. At pagkatapos ay inilabas ang isang tseke mula sa kanyang wallet. Isang malaking halaga. Heto, sabi niya. Inilapag ang tseke sa mesa. Sapat na ba to para sa operasyon ng kapatid mo? Para matapos na ang lahat ng drama na ito? Nakatitig lang si Ara sa tseke. Ang kanyang puso ay nabasag sa libu-libong piraso. Hindi niya inakala na kayang gawin sa kanya ito ni Mateo. Pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagsamahan, pagkatapos ng mga kwentuhan, pagkatapos ng halik sa ilalim ng mga bituin, ang sakit, ang pagkadismaya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng galit at pagtatanggol sa sarili. Dahan-dahan, kinuha niya ang tseke, hindi para tanggapin, kundi para punitin. Sa harap mismo ni Mateo, ginawa niya itong maliliit na piraso at inihulog sa mesa. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, kahit pa umaagos na ang kanyang luha. Ang kahirapan namin ay hindi lisensya para yurakan mo ang pagkatao ko, Mateo Del Rio. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ako isang gold digger at hindi ko kailangan ang pera mo. Narinig niya ang pagkabigla sa mukha ni Mateo, ngunit hindi na niya inintindi iyon. Ang tanging gusto lang niya ay makalayo sa lugar na iyon, makalayo sa lalaking iyon na nagdulot sa kanya ng pinakamalaking sakit sa kanyang buhay. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kapihan. Iniwan si Mateo na mag-isa, nakatitig sa mga punit-punit na piraso ng tseke. Ang bawat hakbang niya ay parang tumutunog sa kanyang dibdib. Ang sakit ay halos hindi niya kayang dalhin. Naiwan si Mateo, nakaupo sa kapehan, ang mga mata ay nakatitig sa mga punit-punit na tseke. Ang galit ay biglang napalitan ng isang malamig na pakiramdam ng pagsisisi.
Nakita niya ang luhang dumaloy sa pisngi ni Ara, ang galit sa mga mata nito. At sa isang iglap, tila may nagsabi sa kanya na may nagawa siyang malaking pagkakamali. Bumalik si Mateo sa kanyang opisina, ngunit ang isip niya ay nasa malayo pa rin. Ang mukha ni Ara, ang luha sa mga mata nito, ang bagsik ng kanyang boses habang sinisigawan siya. Lahat ng yun ay paulit-ulit na nagpapatugtog sa kanyang isipan. Sinubukan niyang magtrabaho, binuksan ang kanyang laptop, ngunit ang mga numero sa screen ay tila lumulutang lang, walang kahulugan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang daliri ay nag-aalangan sa pangalan ni Ara sa kanyang contact list, Elara Santos. Hindi niya alam kung bakit, pero tinawagan niya ito. Ringing, ringing, hanggang sa tuluyang maputol. Hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ganito pa rin. Walang sagot. Napasandal si Mateo sa kanyang upuan. Pinisil ang kanyang sentido. Posible bang nagkamali siya? Posible bang totoo ang sinasabi ni Ara? Pero ang mga ebidensya, ang email, kinuha niya ang litrato nila ni Ara sa Batanes, ang litratong kuha sa kanyang cellphone, ang mga ngiti nilang pareho, ang liwanag sa mga mata ni Ara. Paano ganoon ang ngiti ng isang tao na may masamang intensyon? Paano ganoon ang pakiramdam ng halik nila sa ilalim ng bituin? Napakasama kong tao. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Isabel. Nakaayos ito, may pilit na ngiti sa labi. Mateo, narinig ko ang nangyari sa kapehan. Okay ka lang ba? Tanong niya at lumapit sa mesa. Alam kong masakit ang masaktan, lalo na kapag nagtitiwala ka sa isang tao. Tumingin si Mateo kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Sapat na, Isabel, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagod. Umalis ka na. Nagulat si Isabel sa tono ni Mateo. Pero Mateo, nag-aalala lang ako sa'yo. Para sa kapakanan mo. Sinabi kong sapat na. Matigas na sabi ni Mateo at tumayo. Umalis ka na sa opisina ko. Ngayon din. Sa mukha ni Mateo, nakita ni Isabel ang isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Isang pahiwatig ng galit na hindi nakadirekta sa kanya, kundi sa sitwasyon. Walang nagawa si Isabel kundi umalis, na may sama ng loob. Naiwan si Mateo mag-isa sa dilim ng kanyang opisina. Kumuha siya ng isang baso at naglagay ng alak. Ininom niya ito ng mabilis, ngunit hindi pa rin nawawala ang sakit. Tumingin siya sa litrato ni Sofia sa kanyang mesa, ang litratong lagi niyang kasama. Patawarin mo ako, Sofia, bulong niya. Nagkamali na naman ako. Naging bulag na naman ako. Pero sa pag-ulit ng mga salitang yon, may isang bahagi sa kanya na nagduda. Nagduda sa kanyang sarili. Nagduda sa mga ebidensya. Nagduda sa buong pangyayari. Mayroong isang bagay na hindi tugma. Ang nangiti ni Ara sa litrato. Ang kanyang galit. Ang kanyang sakit. Hindi yon tugma sa larawan ng isang mapagsamantalang tao. Biglang may kumatok sa pinto. Si Mang Ben, ang matagal na niyang driver at pinagkakatiwalaang tauhan. Sir Mateo, sabi ni Mang Ben, ang kanyang boses ay nag-aalangan. May gusto po sana akong sabihin sa inyo tungkol kay Ma'am Isabel. Matagal ko na po itong napapansin. Napatitig si Mateo kay Mang Ben. Ang bawat salita ng matanda ay tumagos sa kanya, parang mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng isang nakakagulat na larawan. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Ben? Tanong ni Mateo. Ang boses ay mababa. Umupo si Mang Ben sa harap ng mesa, ang kanyang mukha ay seryoso. Sir, matagal na po akong sa inyo. Nakita ko po ang lahat, mula pa po noong panahon ni Ma'am Sophia. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa baso ng alak. Ano ang nakita mo? Si Ma'am Isabel po, panimula ni Mang Ben. Simula pa po noon, may kakaiba na po siyang pagtingin sa inyo. Hindi po yun ang pagtingin ng isang kaibigan o kapamilya. Mas
May pagmamay-ari po. At palagi po niyang kinaiinisan si Ma'am Sofia. Palagi po siyang may masasamang sinasabi tungkol kay Ma'am Sofia na kesyo daw po hindi karapat-dapat sa inyo, na ginagamit lang po kayo. Nagulat si Mateo. Hindi niya kailanman napansin ang mga ito. Masyado siyang abala sa trabaho noon at sa kanyang sariling kalungkutan. Kaya po sir, nang lumabas yung mga dokumento tungkol kay Nurse Ara, nagtaka po ako. Pagpapatuloy ni Mang Ben, bakit po si Ma'am Isabel ang nagbigay? At bakit po napakabilis niyang nahanap ang lahat ng impormasyon? Parang handa na po siya. Ang mga salita ni Mang Ben ay parang kidlat na tumama sa isipan ni Mateo. Ang mga maliliit na detalye na hindi niya napansin noon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pilit ng ngiti ni Isabel, ang kanyang pagmamay-ari sa boses nito sa telepono. Ang pagmamay-ari. Biglang tumayo si Mateo. Naramdaman niya ang isang malamig na galit na kumalat sa kanyang ugat. Tawagan mo ang IT team. Utos niya kay Mang Ben. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Gusto kong makita sila dito sa loob ng 10 minuto at gusto kong imbestigahan nila ang lahat ng email na yan, ang pinanggalingan, ang IP address, lahat. Mabilis na umalis si Mang Ben. Si Mateo naman ay bumalik sa kanyang mesa, nakatitig sa mga punit-punit na tseke ni Ara. Ang sakit sa mga mata nito. Ang galit. Hindi yun gawa-gawa. Iyon ay totoo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang IT team. Inilatag nila ang lahat ng kanilang gamit at nagsimulang magtrabaho. Ang opisina ay napuno ng tunog ng mga keyboard at ang mahihinang pag-uusap ng mga tao. Naghintay si Mateo. Bawat segundo ay parang isang oras. Hindi siya nakakibo. Tinititigan lang niya ang screen ng computer habang ang mga numero at code ay lumilitaw. Maya-maya, nagsalita ang IT head. Sir Mateo, sabi niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Nahanap na po namin. Ang mga email na ito, fake po, gawa-gawa. Ang IP address na pinanggalingan nito ay nagmula sa isang proxy server na nakalink sa isang subsidiary ng Veles Group. Parang may humampas sa dibdib ni Mateo. Veles Group. Isabel, ang kanyang panga ay humigpit. Hindi lang pala ito simpleng pagpapaputi ng pangalan. Hindi lang ito simpleng kasinungalingan. Ito ay isang detalyadong paninira, isang pagmamanipula, isang pagtataksil. Narinig niya ang kanyang sarili na bumubulong. Isabel, ang pangalan ay tila lumalabas sa kanyang labi na may kasamang lason. Biglang tumayo si Mateo. Ang galit na kanina ay malamig. Ngayon ay nagliliyab. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding puot. Mang Ben, sabi niya, ang boses ay malalim at nakakapanindig balahibo. Tawagan mo si Isabel. Sabihin mo, kailangan naming mag-usap. Ngayon din. Dumating si Isabel sa opisina ni Mateo ng mayabang pa rin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit may kumpiyansa siya na naayos na niya ang lahat. Ang pagitan niya at ni Mateo ay malaya na sa pabigat na si Ara. Mateo, anong importanteng pag-uusapan natin? Tanong niya, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo siya sa harap ng mesa, pilit na pinananatili ang kanyang poise. Hindi nagsalita si Mateo. Tinititigan lang niya si Isabel, ang kanyang mga mata ay parang yelo. Walang bahid ng anumang emosyon. Ang matinding titig na yon ay nagpapakaba kay Isabel. May problema ba? Tanong niya. Medyo kinakabahan. Marahan, binuksan ni Mateo ang kanyang laptop. Lumabas sa malaking screen sa likod niya ang mga data, ang mga pekeng email, ang IP address na naglilink sa isang subsidiary ng Veles Group, ang lahat ng ebidensya ng paninira. Namutla ang mukha ni Isabel. Gusto mong malaman kung ano ang problema, Isabel? Sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Ang problema ay ang paninira mo.
Ang problema ay ang kasinungalingan mo. Ang problema ay ang paggamit mo sa isang taong walang kalaban-laban. Sinubukan ni Isabel na magkunwari. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mateo. Ano yang mga yan? Huwag ka nang magkunwari, Isabel. Putol ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tumaas ng bahagya. Nakuha na namin ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng peking email. Ang mga account na ginamit mo para kumuha ng impormasyon kay Ara. Ang lahat ng ito, Isabel, ay nagtuturo sa iyo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Isabel. Ang kanyang perpektong fasad ay nagsisimulang magkawatak-watak. Na hindi! Hindi ko gagawin yan. Para saan? Para saan? Tumawa si Mateo. Isang tawa na walang kaligayahan. Para saan, Isabel? Para sa akin? Para sa kumpanya? O para sa pagnanais mong kontrolin ang lahat ng nasa paligid mo? Tulad ng ginawa mo noon kay Sofia? Sa pagbanggit ng pangalan ni Sofia, biglang naging salbahe ang mukha ni Isabel. Dahil mahal kita, Mateo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nabasag. Dahil ako ang karapat-dapat para sa iyo, hindi ang babaeng yon na mukhang pulubi. Hindi si Sofia na pinapabayaan ka lang. Napuno ng galit ang opisina. Gumuho ang lahat ng pagpipigil ni Isabel. Isinawalat niya ang lahat. Ang kanyang matagal ng pagmamahal kay Mateo, ang kanyang pagkainggit kay Sofia, at ang kanyang matinding pagkamuhi kay Ara. Ako ang nakakaintindi sa'yo. Ako ang nandyan sa tabi mo. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gusto ko lang protektahan ka sa mga taong gustong samantalahin ka. Tinitigan lang siya ni Mateo. Ang mga salita niya ay hindi nagpabago sa anumang naramdaman ni Mateo, kundi nagpalala lamang sa pagkasuklam. Hindi pag-ibig yan, Isabel, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Sakit yan. Isang sakit na pilit mong ipinipilit sa ibang tao. Kinuha niya ang telepono. Security, dalhin niyo si Miss Velez sa labas. At simula ngayon, putulin ang lahat ng ugnayan ng Del Rio Holdings sa Velez Group. Lahat ng kontrata, lahat ng negosyo. Wala na. Nagsimulang umiyak si Isabel. Hindi, Mateo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Pamilya tayo. Ngunit huli na ang lahat. Kinaladkad siya ng security palayo. Pagkatapos umalis ni Isabel, naupo si Mateo. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang mapait na pakiramdam ng kalungkutan. Ilang beses na ba siyang naging bulag? Ilang beses na ba siyang nagkamali? Naramdaman niya ang isang matinding pangungulila kay Ara. Ang sakit na idinulot niya rito ay mas malaki pa sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Dali-dali siyang kumuha ng telepono at tinawagan ng ospital kung saan nagtatrabaho si Ara. Kailangan niyang hanapin ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hello, Nurse Santos? Tanong niya sa nurse sa kabilang linya. Sir, nag-file po ng indefinite leave si Nurse Santos, sagot ng nurse. Umalis po sila ng pamilya niya. Hindi po namin alam kung saan. Wala po kaming contact number. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso ni Mateo. Nawala si Ara. Nawala ang tanging pag-asa niya na maitama ang kanyang pagkakamali. Lumipas ang mga linggo. Buong lakas na naghahanap si Mateo kay Ara. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon at resources ng kanyang kumpanya. Ngunit parang lumulutang sa hangin ang pangalan ni Elara Santos. Walang bakas. Tila nilamon siya ng lupa. Ang kanyang opisina ay nagbago. Wala na ang litrato ni Sofia. Sa halip, sa kanyang mesa ay nakalagay ang punit-punit na tseke ni Ara. Isang paalala ng kanyang pagkakamali, ng kanyang pagiging bulag. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang contact sa Philippine Heart Center. Sir Mateo, may bakante po kami para sa isang komplikadong operasyon ng congenital heart defect sa susunod na buwan. Nahanap na po namin ang best surgeon sa Asia. Mayroon po bang pasyente na gusto ninyong i-endorse? Isang ideya ang biglang bumulaga kay Mateo. Hindi niya kailangang hanapin si Ara para humingi ng tawad.
Maaari siyang gumawa ng isang bagay na makakatulong. Isang bagay na alam niyang matagal nang minimithi ni Ara. Tinawagan niya ang doktor ni Lia. Doktora, may pasyente po ba kayong nagngangalang Lia Santos? May butas sa puso? Oo, Sir Mateo. Bakit po? Gusto ko pong i-arrange ang operasyon niya. Ako po ang sasagot sa lahat ng gastos. Pero kailangan po itong maging anonymous. Walang pwedeng makaalam na ako ang nagbigay ng tulong. Nagulat ang doktor, ngunit pumayag. Alam niyang mas mahalaga ang buhay ng bata. Samantala, sa isang liblib na probinsya sa Batangas, nagsisimulang magbago ang buhay ni Ara. Iniwan niya ang Maynila, ang ospital, at ang lahat ng alaala na nagdudulot sa kanya ng sakit. Sa tulong ng kanyang ina, nagtayo siya ng isang maliit na tindahan ng gulay at prutas sa palengke. Payapa ang buhay dito. Simple, ngunit hindi pa rin nawawala ang sakit sa kanyang puso. Ang iniisip niya ay si Lia, ang kalagayan ng kapatid niya. Alam niyang kulang pa rin ang pera nila para sa operasyon. Isang araw, habang abala si Ara sa kanyang tindahan, isang tawag ang natanggap ng nanay niya mula sa ospital. Nanay? Sino po? Tanong ni Ara. Si Doc Perez, anak. Tumawag siya. May nag-sponsor daw sa operasyon ni Lia. Anonymous. Hindi natin alam kung sino. Kailangan daw nating dalhin si Lia sa ospital sa Maynila sa susunod na linggo. Nagulat si Ara. Sponsorship? Anonymous? Agad na may isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Mateo. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, pagtataka, pagdududa, at isang bahagyang pag-asa. Dumating ang araw ng operasyon ni Lia. Sa Maynila, sa labas ng operating room, naupo si Ara at ang kanyang pamilya, nagdarasal. Ang mga oras ay tila walang katapusan. Bigla, naramdaman ni Ara ang isang kuryente. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo. Nakita niya si Mateo. Nakatayo ito roon, malayo sa kanila. Nakasandal sa pader. Nakasuot ito ng itim na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakatingin ito sa kanila. Partikular kay Lia. Nakasalukuyan pa rin nasa loob ng operating room. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghahanap at pagsisisi. Nang matapos ang operasyon, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay nakangiti. Matagumpay ang operasyon. Maayos na ang puso ni Lia. Nagsimulang umiyak ang pamilya ni Ara. Sa gitna ng kasiyahan, lumingon si Ara sa dulo ng pasilyo. Nawala na si Mateo. Ngunit nang lumabas siya para hanapin ito, nakita niya ito sa labas ng ospital, nakatayo sa tabi ng isang puno. Lumapit si Ara. Mateo? Humarap ito. Ang kanyang mga mata ay nanatili pa ring malungkot. Salamat. Mahina niyang sabi. Ikaw yon, di ba? Tumango si Mateo. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Sabi niya, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Nandito ako para siguraduhing okay ka. Kayo ni Lia. Nakatitig lang si Ara sa kanya. Ang galit ay nananatili pa rin. Ngunit mayroong isang bagay na mas malalim. Ang pagmamahal, ang sakit, ang pag-unawa. Ang puso niya ay isang magulong halo ng emosyon. Lumipas ang ilang buwan. Matagumpay ang paggaling ni Lia. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkaroon ng kulay at ang kanyang tawa ay mas malakas at mas masaya. Ang tindahan ni Ara ay mas lumago at ang kanyang pamilya ay muling nakakabangon. Sa mga buwang iyon, hindi nagparamdam si Mateo. Ngunit palaging may mga bulaklak na dumarating sa bahay ni Ara tuwing linggo at hindi kailanman nawawala ang supply ng mga gamot ni Lia. Alam ni Ara kung sino ang nagbibigay ng lahat ng yon. Isang hapon, habang nag-aalaga siya sa tindahan, may isang kotse ang huminto sa harap. Bumaba si Mateo.
Nakatitig lang sila sa isa't isa. Hindi na ang galit, hindi na ang sakit. Mayroon na lang pag-unawa at isang malalim na pangungulila. Ara, mahina niyang tawag. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Ara. Iniwan niya ang tindahan sa kanyang nanay at sumama kay Mateo. Nagpunta sila sa isang kapehan sa bayan. Alam kong hindi sapat ang sorry, panimula ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Walang salita ang makakapagpabalik sa sakit na idinulot ko sa'yo. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko, na maitama ang pagkakamali ko. Isinara ni Ara ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init ng kanyang palad. Matagal siyang nag-isip. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit ang pag-ibig ay hindi rin madali. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na mahal pa rin niya si Mateo. Ang pera sa operasyon ni Lia, ikaw ang nagbigay, di ba? Tanong niya. Tumango si Mateo. Bakit mo ginawa yon? Dahil mahalaga ka sa akin, Ara? Sabi ni Mateo. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Naging bulag ako sa galit at takot. Pero hindi ko kailanman nakalimutan ang kung sino ka. Ang totoo mong pagkatao. Niyakap ni Ara si Mateo. Hindi niya inakala na darating ang araw na muli niyang mararamdaman ang init ng mga yakap nito. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, luha ng sakit at luha ng pagpapatawad. Makalipas ang ilang linggo, muling sumakay si Ara sa eroplano ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang pagpipilian. At sa pagkakataong ito, nakaupo siya sa tabi ni Mateo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Muli silang lumapag sa Batanes. Ang isla ay kasing ganda pa rin, kasing payapa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kagandahan nito ay may kasamang bagong kahulugan. Naglakad sila papunta sa parehong burol, ang Marlborough Hills, kung saan sila nagtawanan at nagpakatotoo sa isa't isa. Umupo sila sa damuhan, pinapanood ang paglubog ng araw. Dito nagsimula ang lahat, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malambing. Sa isang pagkakamali, napangiti si Ara. Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Hindi, sabi niya. Dito nagsimula ang ating tadhana. Hinalikan niya si Mateo. Isang halik na puno ng pangako, ng pagpapatawad at ng pag-asa. Sa ilalim ng nagliliyab na kalangitan ng Batanes, natagpuan nila ang kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na nagmula sa isang pagkakamali, ngunit nagpatuloy sa tamang landas.